Oh, kumusta na to, Macho? Kumusta ang pag-aaral? Medyo nakakagutom, no? Minsan yung mga terms sa anatomy parang ang hirap i-digest. Parang maraming putahe na ang daming ingredients, hindi mo alam kung saan magsisimula. Pero mahilig ka bang kumain? Kasi ako sigurado oo. At naisip ko lang baka pwede nating gamitin yan para mas madali mong maintindihan tong mga positional terms. Lika, samahan mo ko sa kusina ng anatomy. Tara! Welcome back sa ating channel. Kung sa last video, inalam natin yung ano, ngayon naman aalamin natin yung saan at paano ng katawan mo. At ang gagamitin nating guide, ang paborito nating lahat, pagkain. Okay, bago tayo magluto ng kaalaman, kailangan muna nating iset up yung mesa natin. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang anatomical position. Ito yung default setting ng katawan, ang standard nating reference. At ang perfect example nito sa kusina, yung bote ng toyo. Isipin mo lagi nakatayo yan ng diretso sa mesa, diba? Laging ready. Ito yung tatlong rules niya. Una, nakatayo ka ng diretso. Pangalawa, nakatingin ka sa harap. At pangatlo, nakaharap din yung mga palad mo na parang label ng toyo. Okay? Yan lagi ang starting point natin. Ngayon, may dalawa pa tayong basic positions. Una, yung supine. Ang ibig sabihin niyan, nakahiga ka na nakatingala. Parang daing na bangus sa grill. Kita yung harap. Para mas madali mong matandaan, supine, nakatingin ka sa up, sa sky, supine. Ang kabaliktaran naman niyan, ang prone. Ito naman, nakadapa at facing the floor. Ito yung position mo pag nagpapamasahe ka ng likod. Ang perfect example, pag naglagay ka ng leche flan sa plato. Di ba tinatakloban mo, tapos isusubsob mo? Yan ang prone, nakasubsob. Tandaan, laging galing sa anatomical position na parang yung bote ng toyo, yung mga susunod nating directions. Ready? Unahin natin yung superior at inferior. In Tagalog, taas at baba. Superior, papunta ito sa ulo. Inferior, papapunta sa paa. Isipin mo yung halo-halo. Yung ube ice cream na nasa taas, yan ang superior. Yung sago na nasa ilalim, yan ang inferior. So your head is superior to your shoulders at your nose is superior to your mouth. Paano naman ang anterior at posterior? Simple lang yan, harap at likod. Isipin mo yung paborito nating pulutan. Crispy ulo. Yung mukha ng baboy, yung maskara, yan yung nasa harap. At yan ang anterior side mo. Tapos, yung batok, yan ang posterior. So your chest is anterior side of your body. Your spine is on the posterior side of your body. Ito naman, medial at lateral. Para maintindihan mo, isipin mo may invisible line na humahati sa gitna ng katawan mo. Mula ulo hanggang paa. Yan ang midline. Medial ay papalapit sa gitna at lateral naman ay papalayo sa gitna. Isipin mo yung siopaw. Yung palaman sa gitna, yan ang medial. At yung tinapay sa gilid, yan ang lateral. So yung ilong mo ay medial sa tenga mo kasi mas malapit yung ilong sa gitna. Yung tenga mo,
lateral sa ilong mo. Gets mo ba? Next, proximal at distal. Ito medyo tricky pero madali lang to. Ang ibig sabihin nito ay malapit o malayo sa point of attachment sa katawan. Ang point of attachment ng braso mo, yung balikat mo. Sa binti, yung balakang. Ang analogy natin, isipin mo yung isang piling ng saging. Yung pinakaugat niya na nakakabit sa puno, yan ang proximal. Yung dulo ng bawat saging, yan ang distal. Kaya yung siko mo ay proximal sa wrist mo. Kasi mas malapit yung siko sa balikat. At yung mga daliri mo, mas distal ito sa wrist mo. Kasi sila ang pinakamalayo sa balikat. Okay, madali lang to. Superficial at deep. Labas at loob. Ang gagamitin natin ang hari ng handaan. Ang lechon. Isipin mo yung layers niya. Layer 1, yung balat na malutong, yan ang superficial layer. Layer 2, yung laman at taba sa ilalim, yan ang deep. Layer 3, yung mga buto, yan ang pinaka-deepest. Ganyan din sa katawan mo. Your skin is superficial to your muscles and your muscles are superficial to your bones. Okay, sa movements naman tayo. Flexion at extension. Ang perfect example nito, chicken wings. Isipin mo yung wing, di ba? May siko yan. Kapag binali mo sa gitna para mas madaling kainin, you are putting the wing in flexion. Tapos yung itsura niya, diretso. Pag diretso siya, yan ang extension. Try mo sa siko mo ngayon. Bend your elbow. That is flexion. Now, straighten it. That is extension. Last, paborito kong example. Abduction and adduction. Palayo at pabalik sa gitna. Para madaling matandaan, abduction like absent, paalis. Adduction like addition, pabalik. Isipin mo umorder ka ng isang buong pizza. Excited ka na, kaya kinuha mo agad yung slice mo. That's abduction. Parang kinidnap mo yung slice. Tapos, bigla mong naalala, nakalimutan mong magdasal bago kumain. So, ibabalik mo muna yung slice mo sa gitna. Yung pagbalik mo sa gitna para magdasal muna, yan ang adduction. Okay? Oh, ayan na. Kompleto na yung recipe natin, di ba? Parang pag ginamitan natin ng mga bagay na pamilyar sa'yo, tulad ng pagkain, parang mas gumagaan yung pag-intindi. Sana nakatulong sa'yo to. So, yan muna for today, Anatomacho. Sana nabusog ka sa kaalaman at hindi lang sa imagination. Kung nakatulong to sa'yo, sana i-like mo naman tong video at mag-subscribe ka para lagi tayong magkasama sa mga susunod nating kwentuhan. Tanong ko lang sa'yo, i-comment mo sa baba ang paborito mong pagkain na naging analogy natin ngayon. Gusto ko lang malaman. This is your Kuya Fisho, reminding you na ang pag-aaral parang pagkain, mas masarap pag pinagsasaluhan. O paano, magsasaing pa ako. Sige, ingat!